my beloved Boss Mike Cervera. Ayan. Sabi rito mga kababayan, no? US President Donald Trump sinisi si Duterte dahil sa pagiging pro-China. Iginiit ni Trump na mabuting tao si PBBM at walang kasalanan si PBBM sa ginawa ni Duterte sa pag-anib sa Amerika. Matindi mga kababayan, ha? O, eto na. O, pakinggan ho ninyo, ha? Pakinggan nyo maigi. Pasok! Well, it's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him, and I've known his family, actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. That's good. You're very lucky to be from the Philippines, right? O, kita nyo, si Trump, naku, ewan ko ba? Bakit yung mga DDS, ano? Sabi ni Trump, kayo ay maswerte na kayo ay taga-Pilipinas, eka. Swerte tayo. Oo, swerte tayo. Oo, sabi ni Mami Bear, si Zelensky pinalayas ni Trump sa White House. Ayan nga yung inaasahan ng mga DDS na mangyayari, Mami Bear. Oo, pero eto mga kababayan ko, ano sabi ni Trump? Maswerte kayo na mga Pilipino, eka, di ba? Oo, dahil may pangulo kayong tulad ni Pangulong Bongbong. Oo, di ba? Ito na. Pasok na. A great place, but we're gonna have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president. Ano? Ha? May problem daw sila. Hindi tinukoy man, pero ang tinutukoy dyan, sino? Si Digong. Di ba mga kababayan? Tinukoy si Digong. Hindi man pinangalanan, pero alam nyo na siya yun. Eto na mga kababayan. Pakinggan nyo ulit, ha? Pakinggan nyo ulit, ha? Some problems, good relationship. I mean, I know you had some problems with another president. And it was not your fault. It was the president's fault. And the country was maybe tilting toward China. But we untilted it very, very quickly. Kita nyo, mga kababayan ko. Sinasabi, mga kababayan, eto may kasalanan si Digong talaga Oo, yung dati hong presidente. Yan ang naging problema Kaya ho mga kababayan, Laila Collins, kulang pang Starbucks yan. Di po ba mga kababayan ko? Alam nyo mga kababayan, alam nila kung ano totoong nangyari dyan. Masyadong nagpaalipin si Digong sa China. Kaya ganun, nahirapan ng Amerika. Anong ginawa? Sinawalang bahala yung ating ugnayan sa Amerika. Kaya ganun ang nangyari mga kababayan Nahihirapan ang Pilipinas makipag-ugnayan. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita nyo, Evelyn Kawili, na ang Pangulo mismo ang inimbitahan ng bagong presidente ng Amerika. Mga kababayan ko, nagpapakita po rito na talagang yung pong pahiwatig netong si Trump, mga kababayan, ang diin, ang sisi kung bakit tayo nagkaproblema dyan sa West Philippine Sea ay sino? Si Digong! Si Digong talaga mga kababayan, di po ba? Ang problema, yun po talaga ang tinutukoy rito ulit-ulitin nyo man ang sinabi ng presidente ng Amerika, di ba Bambina? Thank you naman Bambina. Alam nyo, napakabait niya si Bambina. Biruin nyo, magdodonate ng 50 bag ng mga estudyante. Sabi niya, bigyan na kita ng pera, bili mo na lang. Ay hindi ako tumatanggap ng pera. Ayoko ng pera. Kung gusto mong mag-donate, gamit na lang para sigurado ipamimigay, hindi ko pa kakinabangan. Diba? Ganun dapat. Ulitin ko lang mga kababayan Baka kung sakali lang magkaroon ng pagkakataon, wag ho kayo magbibigay ng pera. Bigay nyong gamit para sa mga tutulungan natin at benepisyaryo natin, ha? Yun, mas okay yun. Pag pera hindi ko tatanggapin, lalong-lalo na. Yung iba naman kasi, mga kababayan, dinidirekta, kahit hindi naman hinihingi.
Cecil Fernandez, hello po. O, ito na, ito na. O, yan na. Kulang pa rin. Laila Collins, kulang pa. O, tuloy na. Ano ba yan? Oo, binabarya mo ko ngayon tuloy. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You can deal with China, you should deal with China, but when I got elected. Pero mula nung naupo po si Trump, mga kababayan, nag-iba na. Ang bilis daw ng pangyayari. Ganun po yung sinabi ni Trump din Ano po? So ngayon, mga kababayan ko, hindi naman yung punto ko. Unang-una, puntuhin na kagad natin kung ano man yung gusto nilang mangyari. Unang-una, magkaroon ng mga investor. Tulad ng unang-unang sinabi ko sa inyo, magkaroon ng mga maraming investor sa Pilipinas ang Amerika. Una-una na nga dyan, di ba, humingit, nagmakaawa pa yung mga negosyante dyan sa Amerika, yung mga business leaders. Di ba? Nagmakaawa kay Pangulong Bongbong Marcos na baka pwedeng isingit sila para makausap at maibigay yung proposal na na nais na magnegosyo sa ating bansa. Ikalawa, mga kababayan, ito pong mga ginagawa ng mga DDS na pilit sinisiraan unang-unang propaganda nila at naratibo. Sabi nila, mga kababayan, hindi yan iimbitahan ni Trump. Tuwang-tuwa pa sila nung nanalo si Trump. Ito na yung pagkakataon na tutulong, lagot kayo. Ilalabas ni Trump si Digong sa ICC. Paano ngayon ito? Si Digong ang sinisisi. Hindi pala siya ilalabas sa ICC kung hindi siya yung masisisi. At hindi, di ba? Baliktad Paano kaya yung mga DDS na? Di ba, Delia sa Coco? Paano na kaya mga DDS? Ano na kaya ang feeling nila? Ano pakiramdam? Na imbis na mailabas sa ICC, nasisi pa. Di ba? Imbis na mailalabas sa ICC, nasisi. Mga tanga! Yan, mga kababayan. Sabi nga ng iba, mga kababayan, pakinggan nyo po ito. Pakinggan nyo po ito. Ito. Ito, mga kababayan. Trump, the Philippines, great. Yan. Trump make the Philippines great again. Putik na yan, Paano na ito, mga kababayan ko? Ayan, mga kababayan. Nakita nyo naman, paano na ito? Si Trump, sa kanya galing mismo ang salita na gagawing great again. Makikilala tayo uli. Magiging dakila tayo. Grabe, no? Mga kababayan, matindi. Pakinggan natin to, mga kababayan. Pakinggan nyo. Yes, they said if you are going to Beijing in September, they wouldn't rule out a meeting between you and President Putin. Is such a meeting possible? Pakinggan nyo rin po yung sagot ni Pangulo rito. Napakatalino. Ang galing ng pagkakasagot dito. Yung tanong, mga kababayan, na mayroon po kayong appointment din sa China, sa Beijing, na meeting kay Xi Jinping. Si Pangulong Bongbong Marcos, anya-anya lang, tapos binanatan. Yung sagot, ang galing, mga kababayan. Safe na safe tayo. Safe na safe tayo. Di ba? Kumala sa USA, umanib sa China. Kasi, yung other, yun na nga yun, si Digong yun. Ito na. Pakinggan nyo, mga kababayan. Yes, they said if you are going to Beijing in September, they wouldn't rule out a meeting between you and President Putin. Is such a meeting possible? And how soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future. A little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people, and we'll make those decisions pretty soon. Please. Well, tingnan nyo, mga kababayan, normal lang naman yan, mga kababayan, na imbitahan ang pinakamalakas na leader ng buong mundo, ng kung sino-sino. Kita nyo naman, si Trump inimbitahan si Xi Jinping, inimbitahan si Trump. Okay lang yun. Pero si Pangulo, ano kaya masasabi niya rito?
Dahil alam naman natin, syempre yung mga malisyoso na pag-iisip ng mga DDS, ano? Na ano, paano yan? Eka, inimbitahan si Trump sa China, paano? Ganun agad ang iniisip. Hindi man lang kunin mga kababayan yung pinaka laman ng konteksto ng mga tinatalakay dito. Dapat ganun eh. Kunin nyo yung laman ng konteksto. Hindi lang yung pipili kayo ng isang portion tapos ipapakain nyo, manliligaw kayo ng tao. Diba? Tuloy. Yan. Kita nyo, pakinggan nyo ho mga kababayan, ha? Pakinggan nyo yung pong mga bibitawang salita ni Pangulo rito. Eto na. As you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize as, to balance our relationship within the United States. Kita nyo mga kababayan, hindi na kailangang ibalanse pa. Kasi alam nyo mga kababayan, bakit pa tayo magbabalanse? Diba? Alam naman nila kung anong pundasyon, kung ano yung position natin eh. Di po ba? May sarili tayong soberenya. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Bahala China dyan at Amerika. Di po ba? Kasi si Pangulo nakatuon sa ating treaty sa Amerika. Yun lang! Wag nyo nang palawigin na. Ayaw pala sa'yo ni Trump dahil gusto kay Xi Jinping ka. Di ho yun. Pakinggan nyo maigi. In China, simply because our foreign policy is an independent one. And we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course... Kita nyo mga kababayan ko, simple lang niya sinabi na, yang mga yan, kung ano man mangyari, mga kababayan, dyan, tukuyin na natin, sa girian natin dyan sa West Philippine Sea. Itinukoy agad na inaasahan ang Amerika dahil nga doon sa ating treaty sa kanila na sila ay dapat obligado na tumulong sa atin. Kita nyo? Ang galing nga eh. Magaling sumagot, mga kababayan. Hindi kailangan direct to the point. Pero mga kababayan, pag inunawa mo yung sinasabi, malalim ng gusto eh. We are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do. And I don't mind. Kita nyo mga kababayan, nagbigay pa ng example. Diba? Ganun kasi yung ugali natin. Kung ano yung ugali yung ginagawa natin, dapat mga kababayan, ganun din sa ibang bansa yung inuugali nila na kapag ikaw ay nakapaloob sa isang kasunduan, dapat hindi ka sumusuway. Pinaringgam pa si Digong. Pero alam nyo mga kababayan ko, sa totoo lang, napakagaling talaga eh. Kayo ba'y may masasabi pa? Eto lang mga kababayan, kayo ba'y may masasabi pa kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Amerika na naging kontrobersya dahil nga dito sa ginagawa ng mga DDS na paninira? Walang ginawa mga kababayan, hindi pa nangyayari, inuunahan na nila. Sabi nila, mga kababayan, hindi daw mangyayari na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos, nangyari. Hindi daw yaan ay inimbitahan para bisitahin. Kung hindi ipapahiya, mga kababayan, abay baliktad yung nangyari. Halos na lang mga kababayan, ihele ni Trump si Pangulo eh. Ngayon mga kababayan ko, eto pa, sabi nila, ano bang mapapala ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? Anong mapapala ni Marcos Jr.? Eto, mga kababayan, sa bunganga mismo ni Trump, nanggaling na magkakaroon ng mga investor dito, nanguna na po ang AstraZeneca, na mag-i-invest sila ng $50 billion. Hindi pa ba kayo masaya doon, mga kababayan? At nakita nyo naman kung paano magsalita ang Pangulo. Ang Pangulo, mga kababayan talaga namang hindi tayo pinahiya. Hindi pinahiya yung mga Pilipino sa kung paano talastasan, makipagpalitan ng salita itong Pangulo natin, mga kababayan ko. Ibang klase.
Meron pa rin kayong masasabi? Sasabihin nyo pa rin, bobo? Baka si Sara ang bobo. Our beloved Boss Mike Sevilla.